Pagkatapos ngang matalo kahapon ng Golden State Warriors sa Oklahoma City Thunder, hindi nga po naiwasan pa ng kanilang mga fans na magreklamo sa dami ng mga tawag dito na pumabor ng husto sa OKC, lalo na kay Shai Gilgeous-Alexander na nagkaroon dito ng napakaraming free throws. Maging si Draymond Green napareklamo na rin naman, gayong ni hindi malang sila mabigyan ng pagkakataong madikitan at magkaroon ng magandang depensa sa kanilang game. Pero kung head coach ng Warriors si Steve Kerr ang tatanungin, wala rin naman siyang galit kay SJ, gayong aminado siya napakatalino nitong gumalaw sa loob ng court. Alam na alam niya kung paano sumungkit ng contact at kumuha ng foul na ayon sa rules ng NBA. Kaya wala rin naman siyang problema sa superstar ng OKC. Ang problema lamang niya ang rules ng liga na sinasamantala ng mga players para makasungkit ng foul at free throws at walang intensyon na maipasok ang bola. Ito ang dapat baguhin ngayon ng NBA sa mga susunod na taon kung gusto mo nilang maisaayos at mapaganda ang laro ng liga. Samantala, dahil nga sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa kanilang unang paghaharap kontra sa New York Knicks, balak nga ng kanilang team bawian ito sa kanilang rematch ngayong araw. Kumpara last game, mas kumpleto at healthy ang Lakers ngayon sa paglalaro ni DeAndre Ayton habang out pa rin si LeBron. At mukhang hindi rin naman binugo ng Lakers ang kanilang mga fans matapos ang napakagandang simula ng kanilang 3-point shooting na pinangunahan ni Austin Reeves at Luka Doncic. Pero gaya ng nakaraan nilang laban, hindi rin naman dito nakakalayo sa lamya ang kanilang depensa na sinamantala ng New York Knicks sa fourth quarter matapos nilang maibaba sa single digit ang kalamangan nila. Dahil dyan naging mainit muli ang sagutan sa opensa. Parehas ayaw magpatalo pero simula nang kumagat ang ginawang adjustment ni Coach Redick sa fourth quarter at third quarter, lalo ang kanilang depensa nag-iba na ang tempo. Nagamit nga nila ito para magkaroon ng mas magandang momentum at ma-pull off ang revenge win. Sa kabilang banda, makalipas lamang ang ilang araw mula nang maibalitang naaresto si Dillon Brooks, ay mismong Phoenix Suns nang sabi kumakala pa nga sila ng ilang mga impormasyon patungkol sa nangyari sa kanilang player. Wala nga silang inilalabas ngayon na official statement tungkol sa kanila. Pero sa kabila niyan, mismong si Dillon Brooks na ang nakikipag-ugnayan sa kanyang mga kakampi, especially kay Collin Gillespie, para sabihin dito na humihingi nga daw siya ng tawag sa kanyang mga nagawang pagkakamali. Wala rin naman itong rason sadyang inako na mga po ang gad niya ang kanyang kasalanan. Well, alam naman nga ninyo, hindi nakakapaglaro ngayon si Brooks sa Suns bunsod ng broken hand kung saan kakailanganin niya ng makarecover ng halos 2 buwan. At posibleng patawan ng NBA si Brooks ng suspensyon sa kanyang ginawa, kaya posibleng sa darating na off-season pa siya makakapaglarong muli sa Phoenix Suns kung sakaling hindi makapasok ang team na ito sa playoffs. As of now, nasa pang-7 nga sila at gusto nilang makapasok, kailangan nilang magpursige.